Okay, so good morning. Nasa mga 9 a.m. ngayon ng umaga. So makita nyo, maliwanag na dito sa ating maliit na taniman. So yan, ito yung mga tanim natin. Ito yung nung April 14. So mga 2 weeks pa yan bago natin i-harvest. Naman yung mga basil natin. So naglagay din ako mga leftovers na mga balat ng gulay, prutas. Yan, so didiligan ko sila mamaya. So ito mukhang magpa-flowering na to. So puputulin natin yan. Hindi lahat yung dulo lang. So ito medyo hindi maganda. Palayo yung tubo niya. So ayusin natin yan para medyo pasok siya dito. Tumubo. Ito flowering na. Lemon basil. So puputulin lang natin yan para magtuloy lang siya sa pagdahon. Yan. Ito tayo basil. So hindi pa tayo nakakapagdagdag dito, hindi ko sure kung mapupuno ko to. Pero titingnan natin magagawa natin. So yung mga leftovers. Ginagawa natin silang mulching na rin. Pataba na rin dito. So ito yung tanim natin na olmete naman to nung May 10. Yan. So maliliit pa sila. Pero nilagay na natin dyan. So yun yung mga sobra na mga seedlings natin na itatransfer dapat natin dito. Pero yun nga, sobra. So, set up natin dito. So, magkakaroon tayo ng styro box doon. Pero antayin ko muna siguro ma-harvest to. Kasi, sa Friday, mga 2-3 days, harvest ko naman to. Lalagay rin natin ang styro box. Then, ayun. So, 15 dito, tas 15 doon. Yan. Pagka-harvest ko noon, lagay tayo styro box. Tas, obserbahan natin yung itatanim natin sa ilalim nila. Yung sa ilalim ng styro box. Kung lalaki pa rin naman ng maayos. Yan. So ito anong April 10 yan, April 10 yan, tsaka itong isang peraso, itong 2 peraso, ito medyo late tumubo. Ito naman April 5 yan, so mas late naman yung mga yan. So yung medyo okay lang tubo, yun lang ibebenta natin. Yung medyo maliit sa atin na yon, since consumer din naman tayo ng tanim natin. So ito naman yung mga sobra-sobra. So alam ko ito olmete, ito Tiberius romaine yan, romaine. So wala na akong pang label, sinulatan ko na lang. Ito yung tanim natin nung May 10. So yan. Malaki naman sila na maayos. Yan goods naman. Yan goods, di ba? Yun nga lang, sa palagay ko sobrang lalaki sila. Pero tingnan natin. Kasi ito yung unang styro box na binutasan ko. Ayan, medyo magkakalipit pa yung butas. Susunod, i-adjust natin yung butas doon. Doon yan. Yung dulo lang naman, yung 2 dulo, adjust natin. Tapos, ito yung seedling natin ng hydraulic nung May 16. Medyo, hindi ko sure kung medyo pangit Hindi ko sure yung pagpapatubo natin. Pero tatry natin, titingnan natin kung magiging okay din naman sila pag-transfer natin. Pero yan, kung makita nyo, merong 4 na hindi tumubo ng maayos. So palagay ko, kukulangin ako kasi dapat 15. 18 yung tinanim ko, 4 hindi tumubo. So 14 lang yan, kukulangin. So dito ko siya next na ita-transfer. Yan kasi yung next na ita-transfer natin So baka isabay ko na lang yung ibang scamander dito. May scamander. Tapos meron din tayong Tiberius romaine dito nung May 10 din. Ito naman May 13 itong scamander. Pero hindi rin masyadong tumubo halos lahat. Pero sa ngayon yan. Ngayon kasi nasa trial stage pa ako ng pagpapa-seedling dito sa setup natin dito sa rooftop. Pero hindi natin pa binibitawan yung seedlings natin dun sa baba. Yung indoor natin. Maganda rin kasi yon, medyo controlled talaga. So ayan, matalim natin mustasa, pechay, tapos amaranth, yan, or colitis. Yan, maganda tubo, ganda ng tubo. Sana hindi sila masyadong magsapawan kasi sobrang dami pala na nilagay ko dyan. So ito, mustasa to. Mayroon ding red mustasa. Simula pa ng mga microgreen days ko pa yan na nandito sa lupa. So ngayon, nag-germinate sila. So ito, pechay. Sana magkasya sila dyan. Ay, hindi pala natin nadaanan yung natin.
yung bell pepper. So ayan, sa bell pepper naman, moving forward, yan makita. Hindi ko sure kung kita sa video, pero may mga bunga ayan dyan. Bunga dito sa ilalim. Maraming bunga yan ngayon, mga 6 yata, pero may mga medyo 3 na yung mga medyo malaki-laki. Kasi ito rin, bell pepper. Magkaedad dyan, pero ito medyo late na lumalaki. So napapansin ko may bulaklak din sa ilalim. Ayan. So marami naman nangyayari. Itong cherry tomato ang hindi pa namumunga, pero namumulaklak na. Yun. Inobserbahan lang natin. Kasi yun nga, pag nakakrati, every 3 days, biglang nagiging highly concentrated yung solution na medyo acidic. Yan. So kailangan mo dagdagan ng water. Pero sinusukat ko pa rin. Minsan kasi, ang dinadagdag ko ay water na may 6.0 na pH level kasi okay naman yung pH level niya, mataas lang yung concentration niya ng nutrient solution. May mga ganong instances. So, dino-double check ko rin talaga. Kaya kailangan merong pH read. May equipment pang sukat. So, hopefully ito, mag-okay yan. Inaalog-alog ko siya almost every day. Basta pag nandito ako, inaalog-alog ko. Kasi baka kailangan ng ganong pollination sa cherry tomato. Tapos ito naman, ito kaya nakaangat ng konti. Tinitingnan ko kasi kung may leak. Kung walang leak, okay na yan. Lalagay na lang natin siya pupunuin na lang natin nutrient solution. Ngayon kasi mga halfway pa yung nutrient solution yan eh. To test lang kung may leak or wala. So mukhang wala naman. Ang gagawin natin setup, itong tube na to, ito yung pinaka nandito. Tapos yung doon sa kabilang dulo naman itong mga ganitong container. Kasi merong bakal eh. Hindi ko siya maitulak ng todo doon eh. Kaya ang gagawin natin, papunta na lang siya dito sa side. Sa side natin. So ito, ang ganda. Yung isang scamander, binigay natin doon sa doktor. At saka yung 2 harvest natin na Olmeti. Yan. Ganda ng scamander, no? Sasabi ko na lang itong harvest doon for Friday harvest. So if any case interested din yung mga, ayun, may mga bibili na ng lettuce natin eh. So hopefully tuloy-tuloy kahit magdagdag tayo or mag-increase tayo ng tanim ng harvest ay kaya pa rin natin maiubos. So ayan. So ito siguro didilig-diligan ko lang to. Yan, meron ding colitis. Tapos goods naman yung paglaki ng natin ng lemongrass. Yan. So mamaya actually mag-harvest ako ng mga basil kasi gagawa ako ng tea. So yan. Ito naman talong, medyo pasok na tayo dito. Ayaw talaga niya mamunga. Pero binibigyan pa natin siya ng ilang linggo. So kung wala talaga, titigilin natin yung talong. So concentrate na lang tayo sa bell pepper. Yun, pwede kong lagyan ng bell pepper dyan. Ayun ang bell pepper natin doon. So in terms naman natin, yung mulberry parang naging display na lang dito. Hindi ko na rin talaga siya masyadong iniintindi. Pero dinidilig-diligan natin siya. Tapos pinuprune natin kasi sobrang lumalaki talaga siya. So dito naman sa ating mga pipino, ayun, medyo malawak na yung nalalakbay ng pipino na yon. So lalagay lang natin siya doon, i-clip lang natin siya para doon na lang siya mag-trail. Tapos yung kabila dito. So ayan. So hopefully yung dito nakatanim sa lupa ay magbunga at hindi hindi umurong yung bunga. Meron siyang bunga dito, ito. Ayun, yan. May bunga diyan. So sana hindi umurong. Ito rin, itong isa, yung dating hindi pa namumunga ay namumunga na rin. So lilinisin ko lang kasi may mga excess na mga dahon na natuyo. So linisin ko lang, ginagawa ko ring mulching, sakit na mga tirang kangkong, ganyan. So bulaklak, walang problema. Ang kailangan natin kasi yung female na flower kasi sila yung may bunga. So sa ngayon dito, yun nga, may bunga, yan, marami ng mga bunga-bunga. Titingnan natin kung tutuloy. At saka dinidiligan din natin siya. Gagawin ko siguro ngayon at least once a day. Madiligan ko siya ng 1 litrong 2.0 EC na solution. Hindi ko sure kung gaano ba karami dapat nang idilig sa kanila eh. Yun nga, pinag-aaralan na rin natin yung drip. Tapos dito, pag tagal-tagal, medyo pasuko na talaga ako dito. Susukuan na natin siya. So ipandidilig na lang natin yan.
Goods naman, experience naman natin siyang maitanim sa Kratky. May problem lang siguro sun exposure, posible kasi nga nandito siya sa shaded area kasi mamaya mga tanghali, wala nang wala nang liwanag yun. Saan napapunta yun? Hindi mo na alam. Posible yun, posible rin sa nutrient solution, baka masyadong uminit, pero in terms naman sa ugat, napakaganda ng ugat nito. So kung papatayin natin siya, makikita nyo naman yung ugat niya, papakita ko sa inyo. Ayun o, mga natutuyo, ayan, matutuyo, magbubunga, matutuyo, ganun. Ganun yung nangyayari sa kanya, kaya medyo nakakapanlumo. So hopefully yun na lang din yung magiging pag-asa natin sa kanila. So ayan. So goods, harvest, putol-putol. Hindi ko sure kung bala ko kasi di ba, meron na tayong medyo maganda-gandang dami ng lemon basil seeds tsaka Thai basil seeds. Ang inaantay na lang talaga natin ngayon is itong sweet basil seeds natin, which is ongoing na. Ayan, flowering na sila. Then pwede ko itong i-decommission, tapos itong mga container to gawin kong bell pepper. Opo, bell pepper. So medyo bell pepper tayo magko-concentrate, pero depende na rin sa magiging reaction ng iba. Pero palagay ko medyo okay ang bell pepper dito, although hindi malamig sa lugar natin dahil lowland tayo. Titingnan natin yung magiging result nung yun, kung kailan siya magi-green. So lapitan natin para mapakita ko sa inyo. Yeah. Yan. So hindi naman siya ganun kalaki hindi pa siya ganun kalaki. Yan. Tas kahapon sinukat ko to, nasa 4,000 yata to. So dinagdagan ko ng tubig na 6.0 easy kasi okay pa naman yung easy niya. So ito mga bago-bago to yan, bago-bago. Itong tatlong to. Itong tatlong to, ito yung mga nauna. Yan. Itingnan ko kung nangyari. Pero yun, may mga nabubuong mga bunga na naman. May bunga na naman dito. Kita ba? Ito. Ayan. May bunga. Ito. Ayan o. Nakakatawa lang kasi nagbubunga yung mga pinagagawa mo. Pero hopefully gagawin natin ganitong setup. Tapos didiligan na lang natin ng 2.0 easy as much as possible every day. Kaya inaaral ko na rin yung drip para medyo at least medyo semi-automated na rin yung magiging setup natin dito. So ito kasi bell pepper. Okay, so that's it. Yun lang naman ang update natin ngayon. Ang pinaka-activity ko for today is magdilig. Then maglinis ng mga container kasi yun nga yung mga excess kailangan natin din mailipat. So mostly siguro nung magiging excess maging for personal consumption or extra pambenta or pang libre na lang. Kunyari, yung mga regular na bumibili, bigyan natin ng extra. Bakit hindi? Ang benta ko 35 per cup. Tapos 3 for 100 yung usual na benta din ng iba. Sa palagay ko hindi na tayo bababa doon. And yun, may SM. That's it. Thank you very much. Bye-bye.